praise to our God. He is the Lord. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, muli tayong nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos dahil sa napakaraming grasya at biyaya na ating tinatanggap. Pero hindi natin maranasan ito dahil punong-puno ang ating puso sa iba't ibang kasalanan, ating mga takot, inaalala araw-araw sa buhay. At para tayo ay makitang karapat-dapat muli na makatanggap sa mga banal na misteryo, umpisa natin ang ating banal na misa sa pagpapakumbaba, pagsisisi sa ating mga kasalanan. Hari nawa ang Diyos, tulungan tayo maglinis ng ating kalooban para buong buo matanggap natin muli ang kanyang pagmamahal, ang kanyang biyaya. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, talob ako nagkasala sa isip, salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mahal na Birheng Maria at sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, tanang pinakamabuti yung tinataglay. Gawin mo sa aming kalooban manuot ang pag-ibig sa iyong ngalang dakila at bantog, upang sa pag-unlad ng aming pagsunod, sa pananampalatayang iyo'y pinagkaloob. Mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihandog, at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkupkop. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ng Apostol San Pablo sa mga Tesalonica. Kayo na rin mga kapatid, ang nakakabatid na hindi nawalan ng kabutihan ang pagpunta namin sa inyo. Alam ninyong hinamak kami ng mga apostol sa Pilipos. Gayunman, pinalakas ng Diyos ang aming loob upang ipahayag sa inyo ang mabuting balita sa kabila ng maraming hadlang. Ang pangangaral namin hindi hudyo sa kamalian at kabuhayan at hangad naming malinlang. Minarapat ng Diyos na ipagkaloob sa amin ang mabuting balita, kaya nangangaral kami upang bigyan kasiyahan, hindi ang tao, kundi ang Diyos na nagsisiyasat sa aking puso. Alam ng Diyos at alam din ninyo na ang aming pang-aaral ay hindi kami gumamit ng pangkaraniwang papuri o mga salitang pagkukubli ng masakim na hangarin. Hindi kami naghahangad ng papuri o mga salitang nakukubli ng masakim na hangarin. Hindi kami naghahangad ng papuri ninyo ninuman, bagamat may katwirang kami maghintay niyon bilang mga apostol ni Kristo. Naging magiliw kami sa inyo tulad ng isang mapagkalingang ina sa kanyang mga anak. Dahil sa laki ng aming pagmamahal sa inyo, itinalaga na namin ang aming sarili sa papangaral sa inyong mabuting balita. Hindi lamang iyan, pati ng aming buhay ay handog namin kung kakailanganin. Lubusan na kayong napamahal sa amin. Ang salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos. Ako'y iyong siniyasat, kilala mo akong ganap. Ako'y iyong sinyasat, kilala mo akong ganap. Ako'y iyong siniyasat, hindi ang aking buhay, ang lahat ng lihim, poon itiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko, sa iyo'y hindi lingid. Kahit ikaw ay malaya, hatol mo ang aking isip. Ako'y iyong nakikita, gumagawa o hindi man. Ang lahat ng gawain ko'y bawang iyong nalalaman. Ako'y iyong sinyasat, kilala mo akong ganap. Di ako umiimik, yaong nakasabihin. Alam mo ng lahat, iyon. Lahat ay hindi malilihim. Ika'y laging kapiling ko, katabi mo oras-oras. Likas ang kalakasan, sa akin naiingat. Nagtataka ang sarili, alam mo ang aking buhay. Di kanyang gawain, iyang nakaranungan. Ako'y iyong sinyasat, kilala mo akong ganap. Alleluia, 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 alleluia. Buhay ang salita ng Diyos, ganap nitong natatalos, tanang ating niloloob. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yon, sinabi ni Jesus, sa aba ninyo, mga iskriba at mga pariseo, mga mapag-imbabaw, binibigay ninyo ang ikapu ng gulayan, walang halaga, ngunit kinakaligtaan ninyong isagawa ang lalong mahalagang aral sa kautusan, ang katarungan, ang pagkahabag, at ang katapatan. Tamang gawin ninyo ang mga ito, ngunit wag naman ninyong kaliligtaan gawin ng iba. Mga bulag na taga-akay, sinasala ninyo ang niknik sa inyong inumin, ngunit nilulunok ninyo ang kamelyo. Sa aba ninyo, mga iskriba at mga pariseo, mga mapagimbabaw, nililinis ninyo ang labas ng tasa at ng mga pinggan, ngunit ang loob nito'y puno ng mga hut-hut dahil sa kasakiman at pagsasamantala ninyo. Bulag na pariseo, dinisin mo muna ang mga nasa loob ng tasa at ng pinggan at magiging malinis din ang labas nito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Magulo ba ang iyong isip ngayon? Patong-patong ba ang mga problema mo? Hindi ka ba makatulog? Marami kang inaalala? 4 na aral. Ang tandaan mo, kapag sobrang gulo na ng iyong isip. Number 1, learn to focus on what is important. Major on major things. Do not major on minor things. Sabi ni Jesus, huwag nating sundan ang mga pariseo na binibigyan nila ng pansin ang mga maliliit na bagay, pero nakakalimutan nila ang mga pinakamahalaga. Kapatid, kaya magulo ang buhay mo kasi ang dami mong mga maliliit na bagay na pinakikialaman, na hindi mabitawan. Kahit naman po ang cellphone, ang computer, kapag sobrang dami ng data o ng laman, magsha-shutdown. Hihinto yan. Kung sobrang dami ng damit ng iyong cabinet, mahirap makakita ng gamit na kailangan mo. Focus
on what is truly important in life. And the most important sometimes are not seen by the eyes. Minsan yung mga tunay na mahalaga, hindi talaga nakikita agad-agad. Hindi natin nahahawakan. The most important are the matters of the heart. And the matters of the heart are what truly matters to God. Anong pinakamahalaga daw para sa Diyos? Hustisya, pagmamahal, pagpapatawad, malasakit. Ang mga bagay na yan, hindi natin nahawakan, pero sila'y nararanasan. Baka kaya sobrang gulo ng iyong isip, kasi pinapaalala sa iyo ng Panginoon, bigyan mo ng pansin yung mga mahalaga para sa Diyos. Kasi ang dami mong pinapansin na maaaring mahalaga sa iyo, pero hindi mo naman dadalhin yan sa langit. Di po ba? Ang una nating bigyan ng pansin ay yung mga tunay na mahalaga sa Diyos. Tignan mo ang mga blessings na binibigay ng Diyos sa iyo. Kasi madalas, hindi obvious ang blessing ng Panginoon. Ang mga problema sa pera, relationship, health, hindi naman natin maaalis yan. Habang buhay ka, may problema. Amen? Pero ang mahalaga, buhay ka. Ang mahalaga, lumalaban ka. Ang mahalaga, masaya ka. Ang mahalaga, nagmamahal ka, may nagmamahal sa'yo. Di po ba? Focus on what is truly important in your life. But secondly, hold on to good experiences and kind people. Capture, enjoy, joyful, happy experiences. Leave the bad experiences outside the picture. Isipin mo palagi yung mga nakakapagpasaya sa'yo. Isipin mo palagi yung nakakapagpabuti sa puso mo. Treasure these good and joyful experiences. Kapag malungkot ka, balikan mo lang yung mga masayang alaala mo. Marami yan, di po ba? Pero natatakpan lang sa ating lungkot. Dapat nga yung mga pangit, silang nilalabas natin sa ating paningin eh. Pero bakit kung ano yung pangit, yan yung tinitignan mo. Buti pa nga po sa Facebook, sa internet, binibigyan tayo ng warning. Kapag sensitibo, hindi maganda yung mapapanood mo. Binablur niya. Pero ikaw naman, pilit mong gustong matignan, makita, nga kapatid. Kaya lalo ka nalulungkot. Kasi palagi mong tinitignan ang lungkot mo. Amen? Lalo kang malulungkot kung hindi mo babalikan yung mga masayang alaala ng buhay mo. Oo, maaaring wala ka ng magulang, namatayan ka ng minamahal, kahit na marami kang utang, balikan mo pa rin yung mga masasaya na alaalang nagbibigay ng tuwa sa iyong kalooban. Maganda nga, subukan niyo po, buksan niyo ang inyong mga cellphone, maglinis kayo, magbura kayo ng mga video o picture na wala naman talagang halaga. Sabi nga ng ating Panginoon, maglinis ka sa loob at magiging malinis din ang labas. Nag-uumpisa ang lahat sa ating loob. Iwan nyo lang yung mga magagandang picture, yung mga magagandang memories na makakapagpangiti sa iyo. Kaya nga po, ang ganda no, nung unang panahon, isipin nyo, nung wala pang mga cellphone, digital camera, hindi ka naman mag-aaksaya ng kakapicture eh. Kasi limitado lang yung film mo. Dahil kakaunti lang yung pwede mong kunin o i-capture, ano yung mga madalas na bibigyan mo ng pansin? Yung mga tunay na mahalaga, tunay na magaganda. At yun lang yung papadevelop mo. Eh ngayon, dahil unlimited na po, no? Kahit ano, picture tayo ng picture, click lang tayo ng click. Ano po ang resulta? Ang dami nating basura sa loob ng ating mga cellphone. Hindi kaya puno na rin ng basurang alaala ang iyong isip, ang iyong puso. Makalimutan po natin ang ating buhay, limitado lang, kakaunti lang, maiksi lang. Ganyan din sa ating isip, limitado lang ang ating alaala. Bakit mo pag-aaksayahan ng panahon ang mga bagay na nagpapalungkot sa iyo? Kahit naman po ang Panginoon, pag may naninira sa Kanya, pag ayaw siya nung ginagawa niya, umaalis siya, iniiwan sila, hindi sila inaalala. Kasi ayaw niyang masira yung kanyang kapayapaan eh. Kapag nalilito ka, kapatid, manatili ka sa iyong mga alaala na napakasaya na nagbibigay sa iyo ng kapayapaan. But third, grow from your bad experiences. Develop from the negatives. Napansin niyo po ba,
yung mga picture natin. Bago lumabas yan, dadaan muna sa tinatawag nilang dark room. Mula dun sa madilim na silid, dyan po nagdi-develop ng mga magagandang larawan. Ganyan din po sana gawin mo sa iyong pagkatao, kapatid. Kung nasa madilim kang yugto ng iyong buhay, daanan mo lang. Huwag kang tatambay dyan. Kasi may lalabas pa rin naman mga magagandang larawan. Diyan sa iyong pinagdadaanan. Sabi rin ni Jesus, kahit na mga hipokrito, may matututunan ka sa kanila. Learn from your enemies so you can grow from your bad experiences. Take lessons from difficult and bad people in your life. Matuto kang tanggapin ang mga negatibo sa iyong buhay. Hindi naman pwedeng puro liwanag lang di po ba? Kailangan mo rin ng dilim sa iyong buhay. Kasi sa dilim, diyan tumutubo ang tinatanim mo. Kung walang dilim, matutuyo. Ano man ang tinatanim natin, di po ba? Kaya nga mag-ingat ka sa kung ano ang tinatanim mo sa kadiliman ng iyong buhay. Kahit na madilim ang buhay mo, pwede ka magtanim ng pag-asa, ng pananampalataya, ng pagmamahal. At yan ang makikita mong tutubong grasya sa iyong buhay. Mag-ingat kapag ikaw ay nasa kadiliman, baka ikaw ay mawala. Pero kahit na madilim ang iyong buhay, ang mabuting balita, kasama mo ang Diyos. Humawak ka sa kanyang liwanag. Amen? But fourth and last, if things do not work out, try again. Kapag nadapa ka, tumayo ka. Kapag naligaw ka, bumalik ka. Kapag nabigo ka, sumubok ka muli. Kapag napapagod ka na, magpahinga ka lang. Pero wag na wag kang susuko. Walang ibang makakatalo sa'yo kung hindi ikaw lang Sinong kalaban mo? Ang ibang tao? Hindi. Ikaw. Sarili mo. Yan ang kalaban mo. God gives us a lot of chances in our life. Habang buhay ka, di pa tapos ang kwento mo. Habang humihinga ka, may paraan. Never say never. Amen? Kapag kumukuha tayo ng picture sa camera, kapag malabo, anong gagawin natin? Mag-picture ka ulit, mag-click ka ulit, hanggat makita mo, maliwanag na, maganda na, nakasentro na, ang pangit na larawan ng iyong buhay ay hindi pa katapusan. Amen? Your wrong decisions are not a life sentence. Do not allow your bad choices to hold you back. Kasi kaya gulong-gulo ang isip mo. Kasi buhay ka pa rin sa nakalipas Inuungkat mo kung ano yung tapos na. Kung ayaw mo yung nangyari, hindi palitan mo. At least natuto ka na. Kapag nag-uumpisa tayo, hindi naman tayo nag-uumpisang zero Kapag nag-umpisa ka galing sa iyong kabiguan, nag-uumpisa ka mula sa karanasan. Kaya nga, kaya mo mag-improve, kaya mo mag-develop, kaya mo mag-grow. Walang ibang makakapigil sa iyo kung hindi ikaw lang. Hindi mo kailangan tiisin ang sitwasyon mo, kapatid. Kung ayaw mo naman talaga, magsipag ka lang na magsipag, aahon ka din. Magmahal ka, magpatawad ka, magiging masaya ka din. Umasa ka, manalangin ka, magiging payapa ka din. Tandaan mo, naniniwala ang Diyos palagi sa iyo. Amen? Sana naman, maniwala ka sa sarili mo. Makakagawa pa rin naman tayo ng mga magagandang larawan sa ating buhay, sa pagbutihan lang natin. Manalig tayo palagi sa Diyos. At ibigay mo lahat-lahat ng makakaya mo sa Diyos, ibabalik niya sa iyo. Mas mabuti, mas maganda, sobra-sobrang grasya. Amen. Natitipon tayo bilang bayan ng Diyos, dalhin natin ang ating mga pangangailangan sa Ama at manalig tayo na Kanyang pagbibigyan ang ating mga kahilingan. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway maging gising sa kanyang tungkulin na ipalaganap ang katarungan para sa lahat sa pamagitan ng kanyang paglilingkod sa mga dukha. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga opisyal ng gobyerno naway maging tapat sa kanilang pagbibigay ng serbisyo sa pagsasakatuparan ng mga programa para sa mamahirap at sa
sa napabayaan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga empleyado at mga manggagaway naway maging magalang at magpakatuto sa isa't isa, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin, banggitin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama naming nasa langit, palalimin mo ang aming pananampalataya upang umunlad kami sa iyong pag-ibig at lagi kaming maglingkod sa iyo na may kagandaang loob at katapatan sa aming puso. Nihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawang Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, at sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, pinagkamit mo kami ng iyong pagkupkop, pakundangan sa isang pamagpalagi ang paghahandog. Kaya't sa iyong sambayanan ay iyong pinagkaloob, ang pagkakaisa at kapayapaang nagbubuklod. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandaang loob, ang tao'y nilikha mong pinangasiwaan sa sansinukob. Sangad mong siya'y iwastong lubos. Siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong pinahintulot na makabalik siya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitasan, pinagpalang na paninito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitasan, Hosana sa kaitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan.
Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niya ang kalis sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na Mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang maluwalhating esposo. Kaisa ng lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo
Hinihiling namin kami, Diyos, sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, nilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan, ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po, kapayapaan po sa inyong lahat. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Yesu Kristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-alis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panginoon, ito ang aming alay sa iyong kabanalan. Tanggapin ang aming isip, buhay at kalayaan. Sa iyo ang aming katauhan, pinagbuklod ng iyong katawan. Handog namin ang aming kalooban na sa iyo nagmumula. Dakila ang iyong puso, dakila ka, O Kristo, sambayan na kaming nagpupuri sa iyong dugo at katawan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lubusin mo sa amin ang kagalingang bigay ng iyong pag-ibig na ngayoy pinagdiriwang.
at kami naway magkaroon ng ganap na kaunlaran upang sa lahat ng aming pinagkakabalahan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Huwag niyo pong kalimutan, mga kapatid, sa mga panahon na litong-lito kayo at hindi niyo alam ang inyong gagawin. 4 na bagay. Una, bigyan mo lang ng pansin mga mabubuting bagay, mga masayang bagay, makakapagbigay sa iyo ng tuwa at galak. Pero pangalawa, huwag mong bibigyan ng pansin mga maliliit na bagay, mga pangit na bagay, naway manatili lang sa iyo. Yung mga nakakapagpalapit sa iyo, sa iyong minamahal at sa Diyos. At pangatlo, naway lumago ka, mamunga ka sa gitna ng iyong mga pagsubok. Develop in your negative situations. At pang-apat, kahuli-hulihan, kung nabigo ka, sumubok ka muli. Libre lang ang mag-umpisa muli. Walang masama kung susubok ka muli. Pag sumuko ka, pag ayaw mo na, diyan ka lang mabibigo. At kaya mo dahil palagi nandyan ang Diyos, ang iyong lakas, ang magbibigay sa iyo ng gabay. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at kayo basbasan ng Diyos makapangyarihan sa lahat sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa'y natapos na, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.